O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Dahil mayroon na silang nitric acid production ay balak nilang buhayin si Kaseki para gumawa ng drone. Pero nang tignan nila ang mga kaibigan sa barko ay tinapon ito ng mga katutubo. Kaya nagbago ang plano na kailangan nilang unahin si Ryuuso dahil siya ang eksperto pagdating sa tubig dagat. Kaso ay nakita nila si Ryuuso na dinala ni Ibara sa pag-aakalang ito ang leader ng barko. Pinarada ni Ibara ang batong Ryuuso sa harap ng mga bagong dating na babae. At sinabi sa mga ito na sirain ang estatwang bato. Ginawa ito ng mga naunang babae, kaya naiinis at nagtitimpi sa galit si Kohako. Sinabi ni Ginro na pwede pa rin nilang buhayin si Ryuuso. Tinawagan ni Ishigami si Kohako at sinabi ang gagawin, kaya nang tinawag siya ni Ibara para sirain ang taong bato ay mabilis na tumalon si Kohako at pinagsusuntok ang bato hanggang madurog. Na agad tinipon ni Ginro at Amaryllis. At kalaunan ay pinadala nila ang pira-piraso ng katawan ni Ryuuso kina Ishigami gamit ang toy mobile. Sinabi pa ni Kohako na alam nito ang sasabihin ni Ryuuso kapag muli siyang nabuhay. Nang mabuo na ni Ishigami at Asagiri ang katawan ni Ryuuso ay binuhusan nila ito ng nitric acid. At nagliwanag ang katawan nito at unti-unting naging tao ulit. At sinabi nga nito ang iniisip ni Kohako na sasabihin nito kapag muling naging tao. Nakita ni Ryuuso ang setup ng paligid kaya alam nitong si Kaseki ang susunod nilang bubuhayin. Nagpunta sila ng tabing dagat pero nakita nilang maraming bantay ang barko. Maging si Ibara ay naroon at hindi rin sila pwedeng magpunta ng gabi dahil madilim sa ilalim ng dagat. Kaya agad na naghubad sina Ryuuso at Soyuz at tumalon sa dagat para sisirin ang iba. Ngunit hindi sila tumagal sa ilalim ng tubig dahil naubusan sila agad ng hininga at tumaas. Kaya sinabi ni Ishigami na gumawa sila ng scuba diving gears. Kumuha sila ng bakal sa mobile lab nila at na-convert itong oxygen tank. Nilagyan nila ito ng hangin gamit ang manual pump nila. Magaan lang noong una pero nang mapuno na ito ay nahihirapan na sila sa pagpump. Kaya 3 silang nakabitin sa pump. Pagkatapos nilang makagawa ng oxygen tank ay agad na sumisid ang dalawa sa ilalim ng dagat para hanapin si Kaseki. Kaso ay aabot lang daw ang paggamit nila sa gas tank ng 10 minuto. Hindi alam ni Ryuuso kung saan magsisimula kaya tinuro ni Soyuz kung saan tinapon ang katawan ni Kaseki. Alam ni Ryuuso ang takbo ng tubig sa dagat. Kaya madali lang nilang nahanapan ang mga batong katawan ng mga kasama. Nagpalutang sila ng 3 jellyfish bilang pagsasabi kina Ishigami na nahanapan nila lahat ng kasama. Kaya masaya si Suika, nakita ni Soyuz ang katawan ni Kaseki na agad nilang hinila. Pero nahihirapan silang pareho sa kahit anong posisyon. Samantalang nagko-compute naman ang utak ni Ishigami kung ilang minuto na lang ang itatagal ng gas tank ng dalawa. Dahil nahihirapan sila sa paghugot kay Kaseki, ay naisip ni Ryuuso na magpadala ng coded message sa mga kasama sa bangka. Pinagalaw niya ang tali at nagpadala ng Morse code. At dahil matalino ay agad din itong nakuha ni Asagiri na hinihingi ni Ryuuso ang miracle fluid. Kaya ibinigay nila ito na agad kinuha ni Ryuuso at mabilis na lumangoy patungo kay Uki. Nakita ito ni Soyuz na alam na ang nais gawin ng kasama. Kaya nang ibubuhos na ni Ryuuso ang miracle liquid kay Uki na putol ang kamay, ay agad itong idinikit ni Soyuz. Binuhusan nila ng liquid si Uki na muling naging tao. Ngunit sumigaw kaya nakainom ng tubig. Sinabihan siya ni Ryuuso na kailangan nila si Kaseki. Kaya humigop ng hangin si Uki at sinabing siya ang bahala. At pinagtulungan nilang hugatin ang nakabaon na katawan ng matanda. Mabilis silang lumangoy pataas sa bangka kung saan masaya silang nakita ni Ishigami. Agad nilang binuo si Kaseki at lalagyan na sana nila ito ng miracle fluid pero may kulang pa sa likod nito. At magmamarka na parang tae kung hindi nila nailagay. Dumating si Uki mula sa pagkuha ng mga kasamang bato. At sinabing babalik ulit siya kahit 100 beses pa. Ngunit sinabi ni Soyuz na gumamit siya ng bangka para mas productive na kinagulat ni Uki. Kaya natawa na lang si Ishigami dahil matagal nang kilala si Uki. Nang makuha nila ang pangkumpleto sa likod ni Kaseki ay mabilis itong binuhusan ni Ishigami ng fluid. At naging tao ulit ang matanda na feeling daw ay naging malakas na parang bata. Natanggal ang ugod-ugod nito. Pinakita ni Ishigami ang gagawin nitong drone na ayos lang sa kanya. Pero napaiyak nang makitang nasira ang lab mobile nila at ito ang inuna na inayos. Kalaunan pa ay gumamit sila ng pinaghalong balahibo ng ibon at plastic para sa magaan na katawan ng drone. Gumawa rin sila ng bearing para sa mas magandang pag-ikot. Habang busy sa paggawa ng drone parts sina Kaseki at Ishigami, ay hindi naman tumigil sa pagkuha ng mga taong bato si Uki. Dinala niya ang karamihan sa kanilang mga kasama. Ngunit may isang taong hindi nakikilala ang mga bida. Dinala lang pala ito ni Uki dahil lahat ng nakita niyang taong bato ay kinuha niya.
Sinabi nilang isa-isahin nilang ibabalik ang mga kasama. Ngunit ito ay kung hindi sila agad mahanapan ng mga kalaban at gawin ulit silang mga bato. Pero kapag magawa lang nila ang drone ay siguradong talo ang kanilang mga kalaban. Kaya na-excite si Kaseki sa paggawa at natapos niya agad ang drone na lumipad. Pero hindi pa ito perfect sa paglipad na kailangan nilang ayusin. Samantala ay naiiyak si Ginro dahil pinatawag siya ng master para makilala sa gabing iyon. Ayaw sana niya pero sinabi ni Kohako na magpunta na siya para malaman kung sino ang boss ng kalaban. Pagkaalis ni Ginro ay dumating si Mozu na sinabing alam niyang si Kohako ang intruder. Nakita ni Ginro ang pinya na binigay ni Ishigami sa kanya. At may hinalo pala si Ishigami dito na pwede niyang magamit bilang armas. Pagpasok niya sa bahay ng master ay pinapasok siya ng boss na hindi pa nagpapakilala. Pumasok siya na natatakot, pero naroon din pala si Ibara na sinabing titikman muna si Ginro kung pwede na ito para sa mangmasahe sa master. At sinabi nitong kung tamboyin si Ginro at nais lumaban ay mas exciting. Kawawang Ginro. Sinabi ni Kohako kay Mozu na kung siya man ang spy ay hindi niya basta-basta ituturo ang mga kasama. Saka naglabas ito ng armas mula sa palda. At magkakasunod na inatake ang mga nagbabantay na guard na walang kalaban-laban. Nakita ni Mozu na totoong malakas si Kohako. Sinabi ni Urashi na patayin nila si Kohako, kaya nagalit si Mozu nang marinig ito at galit na pinuntahan ang mga kawal at sa isang hampas ay nahulog sila. Sa isip ni Kohako ay malakas si Mozu. At sakto lang na maglaban sila dahil siya din ang pinakamalakas sa kanilang magkakasama. Nilapitan ni Ibara si Ginro kaya ginamit ni Ginro ang pinya at tinapon sa mukha ni Ibara. Dahil dito ay nahilo ang manyak na matanda. Tatakas na sana si Ginro pero naalala niya ang utos ni Kohako. Kaya sinilip niya ang nakaupo na master. Ngunit nagulat siya nang makitang naging bato na pala ang master doon. Saka muling tumayo si Ibara na nagagalit sa kanya. Naglaban naman sina Kohako at Mozu, at mas malayong mas malakas si Mozu. Naitapon si Kohako at sinabi ni Mozu na nagagandahan siya sa kanya. At dapat ding sabihin ni Kohako kung anong klase ng lalaki ang type ni Kohako. At sinabi ng babae na mas nabibighani siya sa ugali ng lalaki at hindi dahil sa lakas nito. Kaya nainis si Mozu na muling umatake at patuloy silang naglaban. Samantala ay hinahabol ni Ibara si Ginro na patuloy sa pagtakbo. Tumalon sa mataas si Ginro at nakita si Kohako at agad na nagpatulong. Ngunit paglingon ni Kohako ay nasaksak na ng kamay ni Ibara si Ginro. Nahulog si Ginro na mabilis tinalo ni Kohako at sinalo. Sinabi ni Ginro na naging bato ang master. At kamukha ito ni Soyuz. Pero mas matanda lang ito. At sinabi ni Ginro na kapag mamatay siya ay dapat stylish daw. May naisip na paraan si Kohako para maligtas si Ginro. Nakita rin sila ni Amaryllis na agad iniwan ni Kohako. Nagpunta sila sa bahay ng master at sumigaw si Kohako na kunwari sasabihin ang nakita. Pero nag-ingay si Ibara at sinabing sinungaling ang babae. Inutusan nito si Kirasame na gamitin ang petrification bomb. Alam ni Amaryllis na sinabi lang sa kanila na huwag tumingin para maitago ang armas. Kaya tumingala pa rin siya. Sinabi ni Kohako kay Ginro na bago pa ito mamatay ay maging bato na siya para kung i-revive man siya gamit ang magic liquid ay magagamot ang sugat niya. At nakita rin ni Kohako ang petrification beam na hindi magic, kundi ay produkto rin ng science. At naging bato silang pareho ni Ginro samantalang nanonood si Amaryllis. Sa kabilang banda ay binuhay din nila si Yuzuriha na pinagsaya ni Uki. Dahil dito ay mabilis lang nabuo ni Yuzuriha ang mga kasama at nabuhay din si Chrome at Ukyu. Gamit ang malakas na pandinig ay narinig ni Ukyu ang dumarating sa tubig, at lumabas si Amaryllis na agad sinabing naging bato sina Ginro at Kohako. At ang theory ni Ginro na kambal ni Soyuz ang naging batong master. Pero sinabi ng mga bida na saka na sila mag-uusap tungkol sa pamilya ni Soyuz pagkatapos nilang magawa ang mas mahalagang bagay. Sinabi ni Amaryllis ang tungkol sa paggamit ni Ibara ng petrification beam. At si Kirasame ang naghahagis nito samantalang nasa safe distance naman si Ibara. Maraming nalaman ang mga bida base lang sa simpleng info na binigay ni Amaryllis. Nagmeeting sila kung paano matatalo si Ibara. Pero bigla silang nagulat nang naroon na rin pala si Mozu na nakikinig sa kanila. Hindi ito narinig ni Ukyu na sinundan pala si Amaryllis. Lumapit agad si Uki pero sinampal lang siya ni Mozu. Pero muli siyang hamarang kaya nagkaroon ng pagkakataon na mag-isip ang mga bida. Alam nilang kahit pag-isahan nila itong atakihin ay wala silang laban. Pero napagtanto ni Asagiri at Ishigami na noong una pa lang ay alam na ni Ibara na spy sina Ginro at Kohako. Pero hindi niya sinabi kay Ibara. Kaya naisip nilang isa itong magandang pagkakataon. Kaya pa simple na lumapit si Asagiri kay Mozu. At naging kontrabida ulit ang mukha nitong tinawag si Mozu na sumali sa kanila. Kasama si Ishigami ay nagpakita ng magic trick ang dalawa gamit ang drone.
at inaaya nila si Mozu na sumanib sa Kingdom of Science kapalit ng pagkontrol nito sa buong isla. Marami pang sinabi si Asagiri, ngunit alam na ni Mozu ang takbo ng gusto nilang sabihin. Sinabi ni Mozu na may dalawa siyang pagpipilian. Ang patayin lahat ng mga bida, o patayin ang matanda. Sinabi ni Mozu na si Ibara ang mismong nag-petrify sa kanilang master. At ibinigay niya kay Kirasame ang petrification beam. Kaya kung sakaling patayin ni Mozu si Ibara ay gagawin lang siyang bato ni Kirasame dahil hindi pa nito alam ang lihim ni Ibara. Kung sasabihin naman ni Mozu ang tungkol sa nangyari sa master ay mawawala ang nais nitong kaharian na kunin. Kaya sinabi ni Ishigami na magtulungan sila ni Mozu para makuha ang petrification beam. Sinabi naman ni Asagiri na dapat lang napatas sila ng rangko sa kasunduan. Pero sinabi ni Mozu na magsisilbi ang mga bida at siya ang boss nila. Hindi daw nito sasabihin ang tungkol sa kanila pero kailangan nilang ibigay ang petrification beam sa kanya kapag nakuha na nila ito. Kaya kunwari ay talunan si Asagiri. Ngunit ngiting aso na naman ito dahil na-psycho niya si Mozu. Dahil ang goal lang talaga nila ay mapagdesisyon si Mozu na huwag silang patayin. Dahil dito ay naging alay nila si Mozu at binigyan pa nila ito ng earpiece na gaya kay Kohako at nagulat sa kayang gawin ni na Ishigami. Pagkaalis ni na Amaryllis at Mozu ay nanlambot si Asagiri at natamba. Pero binati siya ng mga kasama dahil sa galing mang manipula. Dahil naligtas ay mabilis na sinamantala ng mga bida ang pagkakataon para gumawa ng mas maraming science tools. Ginawan din nila ng bagong armas si Mozu at kunwari tinawag nila itong Master Mozu. At kunwari sinabing kung aatakihin sila ng mga kalabang kawal ay naroon siya para iligtas sila. Sa gitna ng gabi ay binugbog ni Mozu ang mga kawal, at maging si Orochi ay nakatulog. Kaya kinabukasan ay panay ang kwento ni Orochi tungkol sa umataking misteryosong mandirigma. Balak ni Ishigami na gamitin ang kunwari mga hoodlum na umaatake sa gwardiyan ng bayan, para gamitin ni Kirasame ang petrifying beam nito. Sa kanila ito aagawin gamit ang drone. Pero sinabi ng mga kasama ng bida na delikado ito dahil sa huli ay sila pa rin ang iipitin ni Mozu at set up at gagawing scapegoat. Kaya sinabi ni Ishigami na may pinagawa din siyang gamit laban kay Mozu. Ginawa ito ni Kaseki at pinakita sa mga kasama. Nang makita ito ng mga taong mula sa modern society, ay alam na nilang ito ay baril. Sinabi ni Ukyo na ayaw niyang may mamatay na kahit sino. At sinagot ni Ryuuso na wala talaga silang papatayin na tao para wala silang maging problema sa huli. Ipinaliwanag din ni Ishigami na gamit ang baril na iyon ay hindi sapat para makapatay ng tao. Pero sinabi niyang pwede nilang lagyan nito ng kung ano-anong bala at sugatan si Mozu. Saka gawin itong bato at muling lunasan para hindi mamatay. Nagtanong sila kung sino ang mas magaling sa pagbaril. Kaya binuhay nila si Yun na dating pulis at ibinigay ang baril dito kaya mukhang nakahay ang loko. Para ma-psycho nila si Yu ay tinawag nila itong First Sheriff of the New World. Saka niyakap ito ni Amaryllis at sinabing papalicious. Kaya na-boost ang confidence nito at sinubukang patamaan ang mga nakatayong bote sa harap. Nagpaputok siyang pagwapo, ngunit walang nataman sa mga bote. Kaya pinagtawanan siya ni Chrome. Pero nahulog ang isang ahas na siyang nataman ng bala. At naisip ng iba na hindi na sila talunan. Pero pagtalikod ni Yu ay aksidente lang pala nitong nataman ng ahas. Nagpagawa din si Ishigami ng mga damit pang hoodlum para gamitin nila at mapilitan si Kirasame na gamitin ang petrification beam. Dahil nagiging maingay ang aktibidad nila sa kuweba ay nagpunta si Amaryllis sa dating bayan at kunwari tumakas. Sinabi niyang kailangan niya ng tulong ng mga lalaking malalakas na mangpalo ng drum. Kaya sa mga sumunod na araw ay diretso ang pagpalo ng drum ng mga lalaking shooter habang nag-insayo ng pagbaril si Yun na tinatamaan na ang mga bote. Dahil kailangan din nila ng muscle team ay binuhay din nila sina Kinro, Nikki at Magma. Agad na hinanap ni Kinro ang kapatid na Ginro. Kaya sinabi ng mga bida ang nangyari kay Ginro at napaiyak ito. At sinabi nila ang misyon ni Kinro na maging leader ng scout team. Gumawa din sila ng mas matibay na lubad na hindi basta napuputol. Pero nagrereklamo si Asagiri dahil alam niyang trabaho na naman ito na bigay ni Ishigami. May ginawa din silang version 2 ng drone na mas nakakayang mag-balance dahil may gyroscope ito. At dahil magaling si Ryuuso sa pag-navigate sa hangin ay siya ang ginawa nilang drone pilot. Masayang lumapit si Yun na hawak ang baril, pero nakasimangot si Magma na di nila alam. Tinawagan nila si Mozu at sinabing handa na sila sa pakikipaglaban. Nagpunta ang nagpanggap na hoodlum sa battlefield at sinabihan ni Mozu ang mga kasama na oras na para lumaban sila. Nagmarcha sila paalis pero nakakaamoy si Ibara. Natatakot si Suika pero sinabi ng iba na ang labanan ay sa ere sa agawan ng petrification beam. Pinaghanda rin nila si Yun na siyang lalaban kay Mozu kapag naging kalaban na nila ito. Dumating ang grupo ng mga katutubo at nagharap sila ng grupo ng bida.
At dahil masama ang loob ni Urashi sa pagkatalo sa kanya noon ng isang hoodlum ay agad itong umatake. Pero sinabi ni Kinro na siya ang lalaban dito gamit ang gintong sibat. Lalaban daw siya para sa kanilang protection. Sumugod si Kinro at tinusok ang maskara ni Urashi na napa-atres. Kaya natatakot ang mga katutubo dahil malalakas daw ang mga hoodlum. Nagpana din si Ukyu na sinira ang armas ng kalaban. Samantalang gumamit lang ng salamin sina Ishigami at Chrome para takutin ang mga katutubo na ayaw maging bato. Tinawag naman ni Mozu ang 3 pang naka-hoodlum uniform na bida. Kunwari lumapit ang mga ito na umatake, at nag-artista naman si Mozu na naitapon palayo. Kaya natatakot ang mga katutubo na nadismaya kay Mozu. Sinabi ni Mozu kay Kirasame na oras na para gamitin nila ang kanilang alas na armas. Pero may iniisip na masama si Mozu laban sa mga bida. Itinapon ni Kirasame ang petrification bomb sa ere, at sasamantalahin sana ito ni Ryu Uso para agawin sa ere. Ngunit biglang ibinaba ni Ryu Uso ang drone, at sinabing may mali. Ganon din si Ishigami na pakiramdam niya ay alam ng kalaban ang pag-arte nila. Ipinakita ang flashback na napansin pala ni Ibara ang bagong earpiece ni Mozu. At naalala niya ang dating earpiece ni Kohako na kinuha niya isang gabi. At nagulat siya dahil narinig niya ang boses ni Ishigami na sinasabi ang balak nilang scripted na laban. Kaya tinawag ni Ibara si Kirasame at sinabing traidor sa kanila si Mozu. At subukin nila ito sa isang paraan. Dahil scientist si Ishigami ay nag-calculate siya kung anong masasaklaw ng petrification beam. At nalaman niyang kung sasabog ito ay kasamang tigok si Mozu. Kaya nalaman niyang fake ang tinapon ni Kirasame. Kaya mabilis niyang tinawag ang mga kasama na tumakbo. At tumakbo nga sila. Dahil bumagsak ang plano nila ay nagalit si Mozu dahil nakaligtas na naman sa kamay niya si Ibara. Kaya naisip niyang para hindi mabistang nakipagsabuatan siya sa mga bida ay papatayin na lang niya ang mga ito. Mabilis na tumakbo ang mga bida na hinahabol ni Mozu. Pero isa-isa din silang nakasakay. Pero mabilis pa rin silang hinahabol ni Mozu. Nakita ni Yu ang humahabol na Mozu at binalak niya itong barilin. Pero nang kunin niya ang baril ay kahoy ang nahawakan. Kaya naalala nila si Magma. Ipinakita na nang natutulog pala si Yu ay kinuha ni Magma ang baril at tumatakbo na hinahabol ni Asagiri. Dahil ito ang nakakita ng ginawa niya. Kalaunan ay nakita nila ang kanilang barko na kinuha ni Ibara. Nakita din ito ng grupo ni Ishigami at nagtaka kung ano ang balak ni Ibara. Lalo na nang tinipon nito ang lahat ng mga tao sa isla at pinasakay sila sa barko. Balak pala nitong magpalipad ng petrification beam sa buong isla at gawing bato ang mga bida. Dahil dito ay natakot ang mga bida. Pero sinabi ni Ishigami na pagkakataon nila ito para makuha ang petrification beam at makuha ang isla. Kapag wala ng tao sa bayan ay kukunin nila ang naging batong village master at gagawin itong tao para mabuking ang pagtatraidor ni Ibara. Kung sakaling totoo ang teorya ni Ginro tungkol sa village master, ay si Soyuz ang tunay na tagapagmana ng trono. Sinabi ni Ishigami na mahati sila sa 2 grupo. Yung una ay kunin ang batong estatwa na pinangunahan ni Uki. At yung ikalawa ay pinangunahan ni Ishigami at Ryu Uso para puntahan ang tabing dagat at istorbohin si Ibara. Naiisip nila ang baril na kinuha ni Magma at hindi nila alam kung nasaan ito. Pero natigil sila nang marinig ang pagputok ng baril. Binaril pala ni Magma ang isang bangka ng mga katutubo. Sinamantala ni Asagiri ang mga natatakot na katutubo at inagaw nila ang bangka ng mga ito. Sinabi ni Asagiri na lapitan ni Magma si Ibara bago ito barilin, pero ayaw sana niyang sumama pero huli na. Dahil palaot na sila ni Magma at ginawa pa siyang panakip butas ng bangka. Nakita ito ni Chrome at ayaw nilang makuha ni Ibara ang baril nila. Dahil game over na sila kung sakali. Kaya binatukan ni Nikki ang isang katutubo para kunin ang bangka nito. At mabilis nilang hinabol si Magma. Samantala ay mabilis naman ang pagtakbo ni Naoki, Soyuz at Amaryllis patungo sa tahanan ng Master Bato. Ngunit nagulat sila nang makitang durog na ang Master Bato dahil dinurog pala ito ni Ibara bago umalis. Ganun pa man ay sinabi ni Yuzuriha na may oras pa sila para buuin ang nabasag na bato. Nang sinusubukan nila itong buuin ay nakita ni Yuzuriha na nagiba ang kulay nito kaya hindi na nila maibabalik sa tao. Kaya hinawakan na lang ni Soyuz ang kamay na bato. At naalala niya noong baby pa siya na kalong ng ina. Tatay nga niya ang chief sa village na iyon at naalala na niya ang lahat pagkatapos ng matagal na panahon. Sinabi sa mga kaibigan na kahit hindi na nila mabuhay ang ama ay bubuuin pa rin nila ito. Samantala ay nalapitan ni Ishigami ang bangka ni Magma at Asagiri. Pero balak pala nilang puntahan ang barko para labanan sina Ibara at mabigyan pa ng oras si Naoki. Nakapagpaputok pa ng dulang si Magma. Tapos sabay-sabay nilang pinasok ang barko. Pinagkakalabit ni Magma ang gatilyo ng baril at natakot ang mga katutubo dahil sa echo na dulot nito. Binukulan ni Nikki si Magma dahil sa hindi nag-iisip na aksyon nito.
Kaya nakuha nila ang baril at nasabi ni Yun na 3 na lang ang bala nito. May kinuhang magnesium si Ishigami at ibinola sa baril, na kinalabit ni Yu at naglabas ng malakas na spark. Natakot ang mga katutubo dito lalo na nang sinabi ni Asagiri na lagot sila sa kanilang magic powers. Pero nakita nila ang pagdating ni Mozu na galit at handa silang patayin. Tinutukan siya ni Yu ng baril nito pero agad siyang napansin ni Mozu at pinalo kaya nahulog sa dagat. Sinubukan siyang labanan ni Kinro ng sibat laban sa sibat. Pero natalo si Kinro na napa-atres. Sinubukan din ni Nikki na suntukin si Mozu pero naitapon din ito. Tumakbo ang mga bida papasok sa loob ng barko. At wala na silang maisip na paraan kaya sanara nila ang pinto. Ngunit madali lang itong sinira ni Mozu na nakapasok kasama si Ibara. Kaya walang nagawa ang mga bida kundi gamitin ang kanilang last card. Tinapunan ni Ishigami ng magic liquid si Hyoga at palihim na tinanggal ni Asagiri ang kandado. Paglabas ni Hyoga ay ibinigay ni Kinro ang sibat dito at sinabing nakasalalay sa kanya ang kanilang buhay. Naalala ni Ibara na taong bato si Hyoga nang huling tignan niya ang laman ng kwarto. At maging si Ryu Uso ay nadurog-durog na bato dati, pero muling naging tao. Kaya mabilis siyang tumakbo dahil alam niyang kaya ng mga bida na gawing tao ang mga naging bato. Susunod sana si Magma pero pinalo lang ito ni Mozu. Napagtanto ni Hyoga na nasa kanya ang desisyon kung gusto niyang samahan ang mga bida, o di kaya ay si Mozu at patayin silang lahat. Nag-isip si Asagiri kung paano nito makukumbinsi si Hyoga na salihan sila. At sinabi niya kay Nikki na sabihing mahal niya si Hyoga. Ngunit hindi daw pwede dahil mahalaga ang pag-ibig kay Nikki. Tinusok ni Hyoga ang damit ni Asagiri at sinabing manahimik. Kaya nagmakaawa si Asagiri na huwag siyang patayin. Pero sinabi ni Hyoga na magaling si Asagiri sa career nito at ganun din si Nikki. Sinabi ni Hyoga kay Ishigami na walang silbi kung buhayin niya lahat ng tao. Pero mas mabuti kung yung malalakas lang na uri ang manatiling buhay. Nagtanong siya kay Mozu kung anong masasabi nito. At kunwari sinabi ni Mozu na ginagawa na nila sa isla ang pagpili ng mga magagandang lahi ng tao. Pero sa isip ay nais pa rin niyang patayin si Hyoga. Samantala ay nakumpleto na ni Naoki ang Island Master. At dinala nila ito palabas ng bayan. Nakita naman ni Ibara ang pagdating ni Kirasame na kailangan daw niya sa oras na iyon. Nag-isip saglit si Hyoga. At nang makapagdesisyon ay pinatabi niya si Ishigami at nilabanan si Mozu. Kaya nabigyan ng pagkakataon ang mga bida na lumabas ng kwarto. Susunod sana si Mozu palabas pero pinigilan siya ni Hyoga sabay tapon ng sibat. At sinabing maglaban sila ng mantaman. Kaya bumalik si Mozu para sa laban. Sumakay ng bangka ang mga bida para bumalik sa isla. Samantalang nagpunta ng labas sina Mozu at Hyoga para daw maglaban. Sinabi ni Mozu na nakafocus na daw siya kay Hyoga. Saka inatake nito ng isang tirada ang naihagis na Hyoga na natamba. Inutusan ni Ibara si Urashi na dalhin ang petrification bomb sa gitna ng isla. At pag-alis nito ay nagtanong si Kirasame kung bakit hahayaan ni Ibara na maging bato ang loyal nitong tauhan. At sumagot si Ibara na wala siyang pakialam. Umangal pa ang babae para sa mga taong bayan. Pero sinabi ni Ibara na ito ang gusto ng boss. Kaya naalala ng babae ang sinabi ng Island Master na hindi nararapat gamitin ang petrification beam sa buong isla dahil kasamang medadami ang mga hayop. Nagtanong si Kirasame kung ito ba talaga ang nais ng boss. Pero bago pa sumagot si Ibara ay sumigaw si Uki at sinabing naging taong bato na ang kanilang master. Narinig ito ni Kirasame, pero walang alinlangan na ginamitan siya ni Ibara ng pangmalapitang petrification beam. Sinubukan pa itong pigilan ni Kirasame pero nahagip siya at naging bato. Saka nahulog sa dagat. Tumakbo si Naoki dahil inakala nilang gagawin silang bato ni Ibara. E-activate na sana ni Ibara ang petrification beam nang biglang barilin ni Yu ang kamay niya. At sinubukang sabihin ang Miranda rights nito. Dahil nabutasan ang kamay ni Ibara ay nabitawan niya ang petrification na agad sinalo ni Yu na tagumpay ang misyon. Patuloy pa rin ang paglalaban ni Mozu at Hyoga. Samantalang nag-i-imagine si Yu na magkaka-chicks at pupurihin siya ng iba. Sinubukan niyang itutok ang petrification beam sa mga naglalaban pero hindi niya alam kung paano ito gamitin. Sinabi ni Mozu kay Hyoga na genius lang ang makakatalo sa genius. At nagsanay daw siya sa pakikipaglaban mula pa pagkabata. Umatake si Mozu pero mabilis na tumalon sa tubig si Hyoga. Pero sinundan pa rin siya ni Mozu na iniisip na parang takot na manok ang kinalaban. Pero sa isip ni Hyoga ay tumatakbo siya dahil alam niyang ginagawa na ni Ishigami ang pinakapaborito niyang armas. Kung saan siya mas malakas. At totoo nga dahil gumagawa ng mga bida ang pandagdag nila sa sibat ni Kinro. Nagputol sila ng mga kawayan at nilagyan ng pampadulas sa loob nito. At pagdating ni Hyoga at Mozu, ay itinapon ni Magma ang kawayan kay Hyoga na agad nitong sinalo. Dahil dito ay madali nang pinaikot-ikot ni Hyoga ang dulo ng sibat kaya hindi makalaban si Mozu.
At tuluyan na itong naging talunan. Samantala ay nagyayabang si Yun na hawak pa rin ang Medusa Petrificator. Tapos biglang nagpahulog si Ibara at inactivate ito gamit ang boses, kaya naging bato si Yun na nabitiwan ang armas. At agad din itong kinuha ni Ibara. Nakita niyang naroon din si Orochi at nag-isip ang matanda ng masama. Muli siyang nag-command sa petrification saka nilagay sa bunganga at hinila si Orochi. Ngunit narinig ni Ukyu ang activation ng petrification dahil sa nangyari kay Yu. At narinig niya ito ulit na binanggit ni Ibara. Kaya inutusan niya si Uki na gamitin ang malakas na bunganga. Nag-warning nga si Uki at sinabi na kay Orochi ang armas na kailangan nilang pigilan. Kaya hinabol ni Kinro, Magma at Nikki si Orochi at nahuli ito. Kaso ay muli itong bumangon at tumakbo. Habang tumatakbo ay sinabi ni Chrome kay Ishigami na noong maging bato sila ay inobserbahan niya ang bilis ng pagsaklaw ang liwanag. At sinabi sa bida, walang ano-ano ay ginamit ni Uki ang kakaibang bilis at lakas at hinuli si Orochi. At pinagisahan nila ito at pilit kinukuha ang armas. Pero wala ito sa kamay niya. Hindi niya alam na habang nasa dagat sila at nakakalunok ng tubig ay pinakain sa kanya ni Ibara ang petrificator. Saka sinabi ng matanda na sa gitna lang ng isla ang pinakaligtas na kung saan hindi siya magiging bato. Kaya mabilis ang takbo ni Orochi. Nakita ni Ukyu at iba pa ang pagsabog ng armas kaya mabilis silang tumakbo. Pero marami ng mga tao ang naging bato. Maging sina Chrome at iba pa ay sinabihan si Ishigami na gamitin ang utak para maligtas sila. Hindi rin nakaligtas si Amaryllis. Bago maging bato ay nasabi pa ni Ukyu na voice-activated ito. Maging sina Hyoga at Mozu ay hindi na rin nakatakas pa at hinintay nilang maging bato. Pero bago nito ay nais daw matuto ni Mozu ng teknik ni Hyoga, na nais ding ituro ng spearman kung sakaling muli silang buhayin. Kalaunan pa ay nilamon ng liwanag ang buong isla at naging bato ang lahat. Tanging ang barko lang sa dagat ang hindi naabutan ng liwanag kaya ligtas pa rin si Ibara. Bumalik siya ng isla at nakita ang sexing Yuzuriha at nasabing sayang daw ang katawan nito dahil matigas na bato na. Pero kukunin niya ang mga magic liquid ni Ishigami at bubuhayin ang isa sa kanila, saka torturein para malaman ang sekreto ng magic liquid. Nakita niya ang formation na ginawa ng mga bida, at namukan din niya si Soyuz. Naalala niyang ito yung baby na nakakita noong ginawa niyang bato ang master ng isla. May kakayahan daw ang royal blood na maalala ang lahat para madali nilang maipasa ang kwento ng 100 Tales. Kaya kahit baby ay ninais patayin ni Ibara si Soyuz. Ngunit itinakas siya ng ina paalis ng isla. Pero nasugat ang ina. Saka binasag ni Ibara ang katawan ni Orochi at kinuha ang petrification weapon at tumawang parang baliw. Pero napansin niya ang ilang mga bakas ng paa na agad niyang sinundan. Narinig din niya ang static ng ingay ng earpiece. Nakita niya ang mobile lab ng mga bida at nakita ang telephone speaker. Biglang sinabi ni Ishigami ang command voice para sa petrification tool, kaya nagulat si Ibara na binitawan ang armas. Nagpakita si Ishigami hawak ang teleponong bag, kaya masyadong nagulat ang matanda at nagtanong kung paano nakaligtas ang bida. Ipinakita ang plano nilang naisip ni Chrome. Nang pumutok ang petrificator ay sinabi ni Chrome na pumila sila at gayahin ang iisang posisyon. Sa ganitong paraan ay makakalkula ni Ishigami kung paano siya makakaligtas sa pagiging bato. Dahil sa tulong ng mga kasama na isa-isang naging bato, at galing sa science computation, ay nataymingan ni Ishigami ang pagtapon niya ng magic liquid sa sarili. Kaya kahit naging bato siya dahil sa liwanag, ay naging tao din siya ulit dahil sa liquid. Mabilis niyang pinuntahan ang katawan ni Orochi para sana kunin ang armas. Pero matigas ito dahil naging bato. At narinig niya ang pagdating ni Ibara kaya naglagay siya ng trap para sa matanda. At dito na niya na-corner si Ibara. Kukunin sana ni Ibara ang armas pero ginamit ni Ishigami ang sasakyan at binangga ang matanda. Saka mabilis din niyang pinulot ang petrification beam. E-activate niya sana ito nang saksakin siya ni Ibara sa braso gamit ang peking kuko. Saka din siya sinipa. Tinanggal ni Ibara ang armor nitong nasira at hinabol ang tumakbong bida. Sinubukang tapuna ni Ishigami ng asido ang matanda pero hinawi lang ito ni Ibara. Dahil wala ng armas si Ishigami ay naupo na lang ito sa tabi ng bangin at hinintay ang kalaban. Saka kunwari tinakat si Ibara na baril ang hawak nito. Pero hindi naniniwala ang matanda. Dahil magaling daw ay tinanong ni Ibara ang pangalan ni Ishigami at sinabi ng bida. Nag-voice command si Ibara sa petrificator at sinabi ang distance at oras. Saka tinapon ang petrificator sa ere. Ngunit naalala niyang maingay pala ang lugar na iyon kung saan binalak dati ng mga bida na kunin ang armas. Ipinakita na nung tinabig niya ang isang bote ay nabuhos ito kay Ryuuso. At magic liquid pala ito kaya naging tao si Ryuuso. Kinuha nito ang earpiece saka mabilis na pinuntahan ang drone remote. At ginawang signal ni Ishigami ang kanyang pangalan.
Kaya nang tinapon ni Ibara ang petrification bomb, ay sinabayan pala ito ng drone ni Ryuuso. Nagulat si Ibara sa bagong sorcery ni Ishigami. Nahuli ng drone ang tali ng petrification bomb. Kaya nag-tug of war ang dalawang bida laban sa malakas na matanda. Kahit na matanda na ay malakas pa rin ito. At binalak ng matanda na bitawan ang tali pero mas nauna itong binitawan ni Ishigami saka sumabog ang armas. Dahil pagbibilang ang galing ng bida. Ngunit ibinalik ni Ibara ang armas at sinabing distance navigation naman ang galing nito. Tumakbo si Ryuuso palapit sa matanda, pero naging bato ito. Kaya nagsaya ang matanda, pero idinikit pala ni Ryuuso ang earpiece sa petrification bomb. Kaya nagawang ma-activate ito kaagad ni Ishigami gamit ang telepono. At naging bato ang hindi nakapalag na Ibara. Kinuha ni Ishigami ang petrification at masayang nanalo. Malungkot siya na feeling mag-isa ulit. Ngunit nagring ang telepono at kinausap siya ni Ruri. Kalaunan ay inuna niyang ibinalik si Chrome na kapwa scientist. Saka nang magutom sila ay binuhay si Amaryllis para may pagkain, si Uki para sa muscle at si Francois para sa pagluluto. Habang kumakain ay sinabi ni Ishigami na lowbat na ang battery ng telepono nila. Nais ni Chrome na tawagan pabalik si Ruri, kaya nagpunta sila ng barko, kaso ay magulo na ito dahil sa nangyaring kaguluhan. At para madaling maayos ay binuhay nila ang lahat ng kasama. Sumisid si Uki para kunin si Yu at nakita niya rin si Kirsame. Ayaw sana ni Asagiri na buhayin ito at nais itong durugin ni Magma. Pero binuhusan nila ito ng magic liquid. Nang mabuhay ay nagtanong si Ishigami kung saan nila tinatapon ang mga taong ginawa nilang bato. Kaya pinuntahan nila ang katawan ni Ginro. Alanganin si Kinro kung magagamot pa ang kapatid dahil sa saksak sa tiyan. Pero nang buhusan nila ito at maging tao, ay walang sugat sa katawan si Ginro. Masaya ito na nakita ang lahat. Lalo na sina Kinro at Kohako. Binalak nitong lantakan ang siopaw ni Kohako pero sinuntok siya ng babae. Kaya alam ni Chrome na bumalik ang loko-loko na Ginro. Hindi napigilan ni Kohako ang sarili at masaya nitong niyakap si Ishigami bilang pagpapasalamat. Kalaunan ay binalik nila ang lahat ng tao sa isla at masaya silang nag-inuman at nagkwentuhan. Naglaro pa ng arm wrestling sina Magma at Urashi. Hinahanap ni Suika at Ginro sina Ishigami at Chrome at nakita nilang inayos nila ang telepono. Kinontak nila si Ruri at agad na sinabi ni Ishigami na sabihin ni Ruri kung ano ang nais. May na-receive na message daw ang babae. Pero biglang naputol ang usapan nila dahil sa mas malakas na signal. Saka narinig nilang may nagsalita na ina-activate ang petrification beam na agad kinuha ni Kohako palayo. Ang distansyang nais nito ay ang buong mundo. At ang pinagtaka pa nila ay dahil boses mismo ni Ishigami ang narinig nila sa telepono. Naisip tuloy nila na baka may kakambal na masama si Ishigami. O di kaya ay nagawa niyang mag-time travel. Muli nilang narinig ang transmission at sinabi ni Ukyu na pareho din ito sa narinig nilang una. Napaisip sila kung saan ito nagmumula at bakit ginagamit nito ang boses ni Ishigami. Dahil alam nilang mayroon pa silang kalaban ay nagsanay sina Kirsame at Kohako. At pareho silang magaling. Sinabi ni Kirsame na malakas si Kohako pero bakit hindi niya ito pinakita sa una nilang laban. Kaya sinabi ng Blondie na mahigpit kasi ang damit niya. Biglang tumakbo si Ginro kaya naistorbo ang training nila. Kalaunan ay dinala ni Uki ang isang hindi nila kilalang tao. May tattoo ito sa kamay na tulad ng Medusa weapon. Kaya binuhusan nila ito ng magic liquid at binigyan ng damit. Habang kausap ang mga bida ay nakita niya si Ginro na hinahabol ng dalawang babae. Pinagkamalan niya si Ginro na master niya at mabilis na niligtas at pinalipad sina Kirsame at Kohako. Kaya patawa-tawa si Ginro dahil may kamukha pala siya dati na respetado. Nagkwento si Matsukaze na tahimik daw dati ang buhay nila sa isla. Ngunit isang araw ay nahulog ang mga Medusa Petrificator mula sa langit. Pagkarinig nito ay hindi na interesado sina Ishigami, Chrome at Kaseki at mabilis na tumakbo para sa next project. Kinuha nila ang dating gamit at ginawa itong radar. Na-trace nila ang pinagmumula ng ingay at nalaman nilang mula ito sa buwan. Alam ni Asagiri kung paano mag-isip si Ishigami, pero nagulat pa rin siya nang sinabi ni Ishigami na magpunta sila sa buwan. Alam ni Uki na specialty ni Ishigami ang paggawa ng rocket. Kaya nagtanong siya kung anong kailangan nila. Kaya sinabi ni Ishigami na kailangan nila ng maraming resources mula sa mundo. Nilibot nila ang isla at binuhusan ang mga katutubong naging bato. At muli silang naging tao. Kaya na-amaze si Matsukaze na sinabing kung mayroon lang silang liquid noon ay ayos sana. At sinira na ni Matsukaze ang lahat ng nahulog na petrification tool noon. Kaya ang hawak na lang nila ang natira. Kalaunan ay pinuntahan ni Soyuz ang estatwa ng ama. At nalungkot siya dahil aalis ulit sila. Dumating din sina Kirsame at lumuhad bilang paggalang kay Soyuz na tinanggap nilang kanilang master.
Sa ship ay sinabi ni Ishigami na bago sila umalis ay kailangan muna nila ang isang bagay. At kailangan nila ang tulong ng mga tao doon para magtrabaho sa By Evil Smile. Sinabi ng tatay ni Kohako na hindi madaling utusan ang mga tao doon dahil kamamatay lang ng boss nilang si Ibara. Kaya sinabi ni Soyuz na ipaubaya sa kanya ang pakikipag-usap sa mga tao. Pinuntahan ni Soyuz ang mga nagtatambay na tao at hiniling ang tulong ng mga ito. Kaya nagtulungan ang mga tao sa paggawa ng project na binigay ni Ishigami. Nagpatayo sila ng infrastruktura tulad ng wind turbine at nagsaya ang mga tao. Gumawa rin sila ng malaking tower speaker at telepono na sinubukan ni Kirasame at Soyuz. Hinanap ni Chrome si Ishigami at nakita ito sa mobile lab na tumanda. Pero naging bata ulit pagkainom. May ine-eksperimento pala ito na tinawag niyang Chrome's sorcery na nagpapalit ang kulay kapag nasa apoy. At sinabi niya ang balak kay Chrome. Hindi nila alam na nakikinig din pala si Asagiri sa labas na binantayan din ni Francois na agad nagsabing aayusin na ang mga kailangan. Nagtayo sila ng stalls at nagluto ng pagkain si Francois na unang beses natikman ng mga taga-ron. Pinagamit din ni Suika ang glasses nito na pinagtaka ng isang babae. Dumating si Ishigami at nagulat sa nakitang mga taong nagsasaya. Nilapitan siya ni Soyuz at sinabing nais niyang maiwan para tulungan ang mga tao doon na magprogreso. At pinayagan siya ng bida dahil ito naman ang goal nila. Alam daw ni Soyuz kung paano gawin ang magic liquid at ibabalik lahat ng mga naging bato. Sinabi ni Amaryllis na tutulong din siya kapag nais ng bagong boss nila. Inutusan ni Soyuz si Kirasame na sumama sa paglalakbay ng mga bida dahil kailangan nila ng magaling na mandirigma. Na sinunod ng babaeng manipis ang palda. Sinamantala din ni Ginro na isama ang pumayag ding Matsukaze. Pinatay nila ang ilaw na pinagtaka ng mga tao. At narinig nila ang boses ni Ishigami na sinabing may inihanda para sa kanila. At sa gitna ng dilim ay sinindihan ng mga bida ang naihanda nilang fireworks. Dahil sa fireworks ay naalala ng mga modern human ang kanilang nakaraan. Sinabi ni Asagiri kay Soyuz na pinili ni Ishigami na ipakilala ito sa islang iyon. Naalala din ni Ishigami noong magkasama sila ng amang Byakuyan na nanonood ng fireworks. Kinaumagahan ay pinag-usapan ni na Ishigami at Kohako na ang islang iyon ang pinuntahan ng kanilang mga ninuno. At dahil sa kanilang sakripisyo ay naroon sila. Kalaunan pa ay nagpaalam na ang crew ng bida at iniwan sina Soyuz at ng mga katutubo. Sinabi ni Ishigami na may koneksyon pa rin sila gamit ang telepono. Sa barko ay sinabi ni Ishigami na dahil nakuha na nila ang kailangan ay pwede na silang gumawa ng maraming magic liquid. Napag-usapan din nila na sa pagpunta ng buwan ay limitadong bilang ng tao lang ang pwedeng sumama. Kaya si Ishigami ang unang may upuan. At dahil pupunta sila doon para lumaban ay kailangan din nila ng malakas na tao. Sinabi ni Magman na magkaroon ng tournament. Pero sinabi ni Ishigami na kilala na niya ang pinakamalakas na tao na isasama. Bumalik sila sa isla at dahil may right hand na si Ginro ay nagyayabang na ito. Pagtapak sa lupa ay napansin ni Minami na wala na ang mga scars ng mga bida. Kaya pinakita ni Chrome ang nakuha nilang petrifier at ng unlimited source ng magic liquid. Sinabi ni Mirai na pwede na nilang iligtas si Shishao. Ngunit napansin ni Ryuuso na mayroon pa ring scar sa mukha si Ishigami at hindi pa naghilom ang sugat nito sa braso. Kaya alam niyang hindi pa ginamit ni Ishigami ang device sa sarili. Kaya sinabi ni Ishigami na bigla na feeling niya ay nalobat ang petrification device. Nagtanong siya kay Kirasame kung ano pang dapat niyang malaman tungkol sa armas. Dahil nang ginamit niya ito kay Ibara ay maliit na parte lang ang nagawa nitong mailawan. Kaya napagtanto ng babae na dahil sa malawakang paggamit dito sa isla ay naubos ang power. Pinuntahan nila ang kabaong na freezer ni Shishao at naalala ni Ishigami kung paano ito namatay. Pinahawak ni Mirai ang petrification device sa kamay ni Shishao. Saka agad ding hinawakan ni Uki ang kamay ng bata bilang pagpapalakas loob dito. At ni Kohako, Ishigami, Asagiri, at Chrome. Saka sinabi nila ang voice command para maging bato si Shishao. At agad din nila itong binuhusan ng magic liquid. Nabuhay daw ang kalahi ni Baki at masayang hinawakan ang ulo ng kapatid. Naiyak din si Minami na makitang muli si Shishao. Kaya tinulak siya ni Ruri palapit kay Shishao. Nasabi ni Chrome na big sister siya ng gorilla ang Kohako kaya malakas din ito. Kaya binukulan siya ni Kohako. Nilapitan ni Shishao si Ishigami at nagtanong kung anong sitwasyon. Kaya sinabi ng bida na pupunta sila ng buwan. Kaya sa unang pagkakataon ay nagbago ang mukha ni Shishao na nagulat. Nasabi nitong para sa project na iyon ay kailangan nila ng maraming tao at isang malakas na bodyguard. Kaya siya ang binuhay ni Ishigami. Nasinang ayunan ni Ishigami. Pero kinantsawan siya ni Ginro na sabihin ng totoo na talagang balak niyang buhayin si Shishao. Nakita ni Matsukaze na mukhang malakas si Shishao kaya hinamon niya ito ng sparring. Lumabas sila at madaling nasira ang armas nito.
Kaya agad din siyang sumuko. At sa isip ni Xiao ay malakas si Matsukaze at kailangan lang niya ng modern martial arts training. Sinabi niyang bagay siya sa expedition ni na Ishigami. At hindi daw siya karapat-dapat dito dahil sa nakaraan niyang kalokohan at dinurog ng mga tao. Ngunit sinabi ni Ishigami na wala siyang oras para sa drama dahil kailangan nilang mag-move forward lalo na at buong sangkatauhan ang nakataya sa misyon nila. Napansin ni Suika na mayroon pa ring scar sa mukha ni Ishigami pero wala ng power ang petrification device. Kaya hindi na niya ito magagamit para tuluyang mag-heal. Kaya sinabi na lang ni Ryuuso na tatalunin nila ang kalaban sa buwan at aalamin ang sekreto ng device. Biglang sinulatan ni Asagiri ang muka para daw feeling niya ay hindi pa tapos ang misyon nila. At ginaya din ito ng iba na ginuhitan ang sariling mukha. At maging si Xiao ay sumali sa laro. Nang tinawag ni Ishigami ang lahat ay sinabi ni Xiao kay Asagiri na dati siyang nagsisi na si Asagiri ang una niyang binuhay dahil nagtraidor ito sa kanya. Ngunit hindi na daw siya nagsisisi at masaya siyang naroon ito. Kaya nagrason si Asagiri na isa siyang opportunist at ginagamit ang lakas ng iba para mag-survive. Sinabi ni Ishigami na bilisan nila ang pag-iipon ng kailangan nilang gamit. Kaya napaiyak si Ginro samantalang nagalit si Magma. Pero pinaliwanag ni Minami na hinahabol ng bida na huwag abutan ng winter. Binigyan niya rin ng trabaho sina Yuzuriha at Kaseki na gumawa ng roadmap. Nainis man ang mga ito pero na-challenge din sila at tinapos ang malaking globo sa isang magdamag. Sinabi ni Ishigami na buhayin nila lahat nang makita nilang taong bato. Pero naisip ng iba na baka may mabuhay silang kalaban. Kaya sinabi ni Xiao na hindi problema dahil naroon siya. Ipinaliwanag ni Ryuuso na iikutin nila ang buong mundo na parang si Columbus. At bibigyan niya ng peking pera ang magpe-perform ng maganda. Narinig ito ni Xiao na nanlaki ang mata. Kaya itinakbo ni Minami si Ryuuso at sinabing naiinis si Xiao sa mga taong ginagamit ang pera sa pang-abuso sa iba. Pero sinabi ni Ryuuso sabay hawak sa mukha ng babae na hindi niya ginagamit ang pera sa pang-abuso. At sinabi niyang mahal niya ang lahat ng babae at lalaki. At kasama din si Xiao. Sinabi nitong hindi masama ang pera kapag nagamit ng tama. Napangiti na lang si Xiao na lihim na nakikinig pala. Kalaunan pa ay sinabi ni Ishigami na pupunta sila ng Amerika para kumuha ng maraming mais. Dahil gagamitin nila ito sa paggawa ng alcohol na ay dadagdag nila sa nitric acid para maging magic water. Nagpaalam ulit sila sa iba pa at umalis. At excited ang lahat dahil sa pag-iikot nila sa mundo at pagpunta nila sa buwan. At excited ang lahat sa expedition nila sa mundo at pagpunta nila sa buwan. At natapos ang series.